Paano kung sabihin ko sa'yo na baka nakita na natin ang susunod na Nikola Jokic at hindi siya galing Europe, galing siya sa China. Isang batang 7-footer, Rookie of the Year at Defensive Player of the Year sa CBA sa edad na 19. At ngayong Summer League, unti-unti niyang binubura ang lahat ng duda. Ngayong araw, tatalakayin natin ang Chinese basketball prospect na hindi lang gumugulat sa Amerika, kundi posibleng maging future karibal ni Kai Sotto at ng Gilas Pilipinas sa international stage. Ito na ba ang bagong muka ng Asian basketball? Sa isang viral na litrato mula sa Summer League, magkatabi ang dalawang generational talents. Sa kaliwa, ang reigning best player sa buong mundo, si Nikola Jokic, 3-time MVP, NBA champion, walking triple-double. Sa kanan, isang batang halos walang may kilala isang buwan bago ang draft. Wala sa radar ng karamihan, pero ngayon, nakatayo siya sa tabi ng isang NBA Future Hall of Famer. Parang sobrang layo ng agwat, di ba? Parang unfair comparison. Parang napaka-early para ikumpara ang isang bata sa greatest big man ngayon. Pero hindi mo rin masisisi ang hype kasi ang ginagawa ni Hansen sa Summer League parang may sinasabi. At ang mas nakakagulat, hindi lang siya napili sa draft, kundi pinili siya sa number 16th overall. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi yan basta-basta pick. Yan ang klase ng slot na para sa mga kilalang top tier prospects. Pero si Hansen, hindi nga invited sa green room. Nasa audience lang siya, parang casual viewer. Akala ng lahat, baka sa second round pa siya mapili. O baka hindi nga siya madraft. Pero iba ang nakita ng Portland Trail Blazers. Kaya ngayong Summer League, bawat pasa, bawat galaw, bawat spin move, parang may gustong patunayan si Young Hansen. Parang sinasabi niya sa mundo, hindi ako rich pick, hindi ako draft mistake, at lalong hindi ako invisible. Agility plus footwork equals unstoppable tools. Hindi pa siya kilala bilang 3-point shooter. Wala pa siyang malalim na range tulad ng Porzingis o Brook Lopez. Pero teka lang, wag mo siyang maliitin dahil lang sa stats. Kasi kahit walang outside shooting, nakakagawa siya ng drive mula sa labas ng paint. Hindi lang basta drive ha, may galaw, may style, may purpose. Spin move, meron. Reverse finish with contact, meron. Footwork na parang sinanay sa sayawan, solid. At yung touch niya sa ilalim, pino para sa isang 7-footer. Para siyang dancer na nakakulong sa katawan ng isang poste. Mabagal sa mata ng casual fan, pero sa mga tunay na naglalaro, alam mong mabilis to para sa laki niya. Yung lateral movement niya, yung control niya sa katawan habang umiikot, habang binabangga, habang umiilag, hindi yan common. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba, Jokic vibes ito. At ang mas nakakabilib, 2 laro pa lang to sa Summer League, hindi pa to full version, hindi pa peak, pero kita na agad ang potential. Ibang klase talaga pag gifted ka ng coordination, tapos nilagyan mo pa ng confidence at basketball IQ. Hindi siya flashy, hindi siya viral moves, pero pag pinanood mo ng buo, alam mong legit. At ang scary dito, kung ganito na siya ngayon, paano pa kung maging mas lean, mas explosive, at mas gamay ang spacing sa NBA? At scary din ito para sa atin, para sa mga Asian teams na maglalaro sa FIBA. Post-up potential equals unlock mode. Kung madedevelop pa niyang Hansen ang post-up game niya, iba na to men. Kasi hindi lang siya magiging playmaker sa top of the key. Magiging scoring option sa mismong low block. At alam mo naman sa basketball, pag may tira ka na sa ilalim, automatic respetado ka. Hindi ka na basta pipilitin sa pasa yung mga defenders. Hindi na makakapanisi kasi baka biglang i-bully move mo sila. Imagine mo si Hansen na may reliable hook shot, konting up and under, sabayan mo pa ng shoulder fake, malatim dunkan, tapos dimer pa rin siya habang nakaposte, pambihira. Parang si Jokic pero naka-Mandarin subtitles. Ganyan din sila Jokic at Sabonis eh. Hindi lang sila basta masisipag sa pasa, scoring threats din sila. Kaya pag pinasa nila, open talaga kasi nire-respeto ng depensa yung opensa nila. Kumbaga, hindi ka lang pinapasahan dahil wala kang choice. Pinapasahan ka kasi may karapatan kang pagpilian. Si Young papunta na sa ganyang level. Pero ngayon, medyo kulang pa yung sample size sa post-up. Hindi pa natin nakikita kung consistent siya o kung kaya niyang mag-finesse tapos sabayan ng contact. Pero kung i-unlock niya yan,
mag-apply na ng visa ang mga defenders. Baka pa-bouncy sila pabalik sa mainland China. At doon natin makikita ang buong arsenal ni Young Hansen, playmaker, scorer, vision sa taas, touch sa ilalim. Isang kumpletong modern center with Jokic DNA. Weakness, condition, pero hindi perpekto si Young Hansen at dapat lang kasi rookie pa lang siya. Pero kung may isa tayong napansin na kahinaan ngayon, yun ay ang kondisyon ng katawan niya. Oo, may mga pagkakataon na tama ang pwesto niya sa ilalim, maganda ang box out, pero kulang ang talon sa second jump. Parang gusto ng katawan niyang tumalon ulit. Pero sabi ng binti niya, teka lang bro, pahinga muna tayo. Pero hindi ito dahil sa katamaran. Hindi ito yung tipong tinatamad tumakbo or ayaw mag-exert ng effort. Ang totoo, dalang-dala niya yung katawan niya. 7'1", 250 pounds. At kung galing ka pa sa back-to-back games, kahit tayo mapapagod yan. Paano pa kung ikaw ang primary playmaker at screener sa bawat possession? Yung mga tao kasi, kapag narinig ang salitang conditioning, ang iniisip agad, tamad siguro to. Di nagwo-workout. Pero hindi ganun yon mga kahadel. Ang conditioning sa context ng NBA big man, yan ang stamina para tumakbo mula baseline to baseline ng 30 minuto habang umiikot ang mundo sa katawan mo. Hindi lang basta hingal bro, yan ang pagod na may banggaan, screen, rebound, assist, at minsan shot clock violation pa. At wag nating kalimutan, kahit si Nikola Jokic ilang taon din ang ginugol para marating yung best shape of his life. May picture pa nga dati na parang tatay ng teammate niya si Jokic . Pero tignan mo ngayon, MVP, dominant, complete player. Ganun din ang landas na pwedeng tahakin ni Hansen. Hindi overnight, pero kung may disiplina siya at kung may tamang sistema ang Portland, madaling ayusin ang conditioning kaysa baguhin ang instinct at na basketball IQ. At yan ang meron na siya ngayon. Hindi pa siya superstar, hindi pa. Walang hype train na over the top. Wala pang jersey sa NBA store. Wala pang highlight reel na may 10 milyong views. Pero ito ang sigurado, hindi na siya question mark. Hindi na siya yung anonymous name na nasa ilalim ng mock draft boards. Hindi na siya yung iniskip sa scouting reports. Hindi na siya sino yan sa Twitter. Ngayong Summer League, ipinakita niya kung ano talaga siya. Isang batang may IQ, may vision, may playmaking instincts na bihira mong makita sa ganitong height. Kung kondisyon lang ang kulang niya ngayon, mas madali yang ayusin kaysa sa basketball IQ o instincts. Hindi mo tinuturo ang timing. Hindi mo pinipilit ang feel for the game. At si Young Hansen, may pasensya, may read, may disiplina. Alam niya kung kailan ibibigay ang bola, kung saan pupunta ang bantay, at kung paano buksan ang isang play kahit di pa nagsisimula. Hindi ito yung typical na big man na basta lang nagpapakondisyon para mag-rebound at mag-screen. Hindi ito yung taga-inom lang ng Gatorade sa dulo ng bench. Hindi perpekto si Young Hansen, pero sino ba sa atin ang nagsimula ng buo? Hindi siya superstar pero hindi na rin siya tanong. Isa na siyang sagot para sa mga batang nangangarap. Oo, siya ang magiging future kalaban ni Kai Sotto. Oo, posibleng siya rin ang maging balakid ng gilas sa mga susunod na FIBA tournaments. Pero at the end of the day, isa rin siyang batang Chinese na nangangarap lang gaya ni Kai, gaya ng marami sa ating Pilipino. At bilang mga Pilipino, bilang mga Asians, dapat tayong matutong kumilala ng galing. Kahit galing pa ito sa kabilang panig ng karagatan. Hindi dapat tayo mainggit. Hindi dapat tayo mabalot ng insecurities. Dahil sa dulo ng bawat laro, pare-pareho lang tayong umiibig sa parehong bola. Si Young Hansen, isa lang din siyang batang inosente na may pangarap tulad ni Kai. Tulad ng marami sa atin. Kaya kung may karapat dapat na respetuhin, kilalanin natin. Kung may deserve ng suporta, yakapin natin. Dahil kung siya'y aangat din ang pangalan ng Asian basketball. At sa bawat tagumpay na gaya nito, unti-unti nating binubura ang tingin ng mundo na ang Asia ay panay benchwarmers lang. Sa huli, ito ang laban nating lahat. Hindi lang para sa bansa, kundi para sa dangal ng buong kontinente. Lawakan natin ang isip natin. Hindi dahil sa politika, hindi dahil sa nationality, kundi dahil mahal natin ang laro ng basketball. At kung mahal natin ang basketball, susuportahan natin ang sino mang tunay na minamahal ito, kahit saan man sa mundo. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo.
Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle.